Magandang araw po sa inyo Mr. Dagit at sa inyong lahat na nakikinig ngayon. Mga kadagit, sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Dear Mr. Dagit, ako nga po pala si Tatay Roji. Isa lamang akong ordinaryong matanda na nakatira noon sa isang maliit na kubo sa gilid ng isang malawak na bakanting lupa sa aming probinsya. Hindi po ako mayaman Mr. Dagit at hindi rin po ako kilala. Wala po akong malaking negosyo. Wala rin akong naipundar na bahay na gawa sa semento. Ang mayroon lamang po ako noon ay isang lumang kubo na ako mismo ang nagtayo gamit ang kawayan, kahoy at pawid. Sa edad kong yon, marami na nagsasabi na dapat nagpapahinga na lamang ako. Ngunit gaano ka magpapahinga kung wala kang sapat na pagkain? Paano ka magpapahinga kung mag-isa ka na lamang sa buhay? Mr. Dagit, matagal nang nawala ang asawa ko. 11 taon na ang nakalipas nang tuluyan siyang mawala dahil sa karamdaman. At mula noon para bang kalahati ng pagkatao ko ang sumama sa kanya. Meron kaming isang anak Mr. Dagit. Ngunit matagal na rin siyang lumuwas sa malayong lugar upang maghanap ng trabaho. Paminsan-minsan ay nagpapadala siya ng kaunting pera. Ngunit alam kong nahihirapan din siya Mr. Dagit. Kaya hindi ako humihingi ng sobra sa kanya. Ayoko maging pabigat at ayokong maramdaman niya na habang lumalaban siya sa buhay ay may isa pa siyang problemang kailangang isipin. Kaya kahit matanda na ako Mr. Dagit, patuloy akong nagtatrabaho. Namumulot ng kahoy at nag-aalaga ng ilang tanim na gulay. Minsan ay tumutulong sa mga kapitbahay kapalit ng kaunting bigas. Ganito umiikot ang buhay ko araw-araw Mr. Dagit. Tahimik, simple ngunit puno ng pagsubok. Akala ko noon ganito na lamang ang magiging buhay ko hanggang sa huli. Hanggang sa dumating ang isang nilalang na hindi ko inaasahang magiging pinakamalapit kong kasama sa buhay. Isang aso Mr. Dagit. Isang payat na asong gala na sa unang tingin ay parang wala ng pag-asa pa sa buhay. Nang araw na yon ay maulan noon Mr. Dagit. Mahina lamang ang ambon ngunit sapat upang mabasa ang mga daan. Pauwi na ako noon mula sa palengke at may dala akong kaunting gulay at ilang pirasong tuyo. Habang naglalakad ako ay may narinig akong mahinang ungol mula sa gilid ng kanal. Noong una, hindi ko yon pinansin Mr. Dagit. Akala ko pusa lamang siya. Ngunit nang muli kong marinig ay napahinto ako. Dahan-dahan akong lumapit at doon ko nakita ang isang maliit na aso. Halos puro buto-buto na. Basa ng ulan at marumi at nanginginig sa lamig. Nang pagkakataong yon Mr. Dagit ay nakatitig lamang siya sa akin. Na para bang kinakausap niya ako. Para nagsasabing huwag ko siyang iwan. Napabuntong hininga ako noon Mr. Dagit dahil alam kong hirap na rin ako. Ngunit habang nakatingin ako sa kanya ay para bang nakikita ko ang sarili ko sa kanya. Pareho kaming mag-isa sa buhay Mr. Dagit. Pareho kaming lumalaban sa buhay. Pareho kami naghahanap ng dahilan upang magpatuloy. Kaya ang ginawa ko noon ay kinuha ko siya Mr. Dagit. Inuwi ko siya sa kubo at binigyan ng pagkain. Pinunasan ang kanyang katawan at pinatulog sa isang lumang karton. Hindi ko akalain na yun na pala ang simula ng isang napakalaking pagbabago sa buhay ko. Kinabukasan pagising ko ay nakita ko siyang nakaupo sa tabi ng higaan ko Mr. Dagit. Tahimik lamang at nakatitig. Para bang nagbabantay. Napangiti naman ako Mr. Dagit. Matagal ko nang hindi nararamdaman ang may naghihintay sa aking paggising. Mula noon, araw-araw na kaming magkasama ng aso na yon. Pinangalanan ko siyang si Bantay, Mr. Dagit.
Dahil kahit maliit pa lamang siya noon, napansin kong lagi niya akong sinusundan at parabang napaka-territorial niya. Kapag pupunta ako sa bukid ay kasama ko siya palagi, Mr. Dagi. Kapag namumulot ako ng kahoy ay kasama ko siya. Para bang gusto niya akong bantayan at ayaw niyang mapahamak ako. Kapag uupo ako sa harap ng kubo upang panoorin ang paglubog ng araw, katabi ko siya doon. Unti-unti siyang lumakas, Mr. Dagi. Unti-unti siyang tumaba. At unti-unti ring napuno ng saya ang buhay kong dati ay tahimik lang. Sa totoo lang, Mr. Dagit, maraming gabi noon na umiiyak ako mag-isa. Mga gabing namimiss ko ang asawa ko. Mga gabing pakiramdam ko ay wala ng halaga ang buhay ko. Ngunit kapag lumalapit si Bantay at inilalagay ang ulo niya sa aking tuhod, para bang gumagaan ang pakiramdam ko, Mr. Dagit. Para may nagsasabi sa aking hindi ako nag-iisa. Hindi siya marunong magsalita, Mr. Dagit, ngunit ramdam na ramdam ko ang kanyang pagmamahal. At sa paglipas ng mga taon, naging bahagi na siya ng pamilya ko, Mr. Dagit. Hindi na siya basta aso lang para sa akin. Anak na ang turing ko sa kanya. Kadagit, minsan talaga sa buhay ang mga dumarating na biyaya ay hindi laging nasa anyo ng pera. Hindi laging bahay, hindi laging sasakyan. Minsan ang biyaya ay dumadating sa anyo ng isang nilalang na magpapaalala sa iyo na may dahilan pa upang ngumiti. At iyon ay si Bantay sa buhay ko. Hindi ko alam noon na darating ang araw na ang asong iyon na magiging dahilan upang mabago ang tingin ng buong bayan sa katapatan. At hindi ko rin alam na darating ang araw na haharang siya sa isang napakalaking bulldozer. Isang araw na hindi kailanman malilimutan ng mga taong nakasaksi. Isang araw na magsisimula sa isang balitang yayanig sa tahimik naming pamumuhay. Isang balitang maglalagay sa aming kubo sa matinding panganib. At isang balitang magiging dahilan upang subukin ang katapatan ng asong minsang pinulot ko lamang sa gilid ng kanal. Mr. Dagit, nagulat po ako dahil hindi na lamang pamilya ang turing din sa akin ni Bantay. Ang totoo niyan, Mr. Dagit, ay nakikita ko sa kanya ang pagiging protektado ko kapag nandiyan siya. Nagpapasalamat ako noon dahil natagpuan ko si Bantay, Mr. Dagit. Habang lumilipas ang panahon, hindi lamang siya naging alaga. Naging pamilya ko na rin siya. At sa edad kong iyon, napakalaking bagay nang may kasama sa bawat paggising. Lumipas ang maraming taon at mas lalong tumanda ang aking katawan, Mr. Dagit. Mas lalong bumagal ang aking paglakad, ngunit nananatiling masigla si Bantay. Tuwing umaga siya ang unang lumalabas ng kubo at parang siya ang tagabantay ng buong lugar. Kapag may dumadaang estranghero, tatahol agad siya. Kapag may ligaw na hayop na lumalapit sa aming taniman, mabilis niya itong pinapaalis at tinahabol. At kapag ako naman ay napapagod habang nagtatrabaho, tahimik siyang humihiga sa tabi ko. Parang sinasabing, hindi ako nag-iisa. Ganito umikot ang aming buhay, Mr. Dagit. Simple, tahimik at kontento. Ngunit isang umaga may nangyaring hindi ko inaasahan. Nagising ako sa ingay ng maraming sasakyan. Hindi yon pangkaraniwang tunog, Mr. Dagit. At hindi yun tulad ng mga tricycle o motorsiklong madalas dumadaan sa aming lugar. Nang marinig ko ang tunog noon, natansya ko na mas mabigat, mas malakas at parang may dala itong kakaibang pakiramdam. Pagkatapos noon, Mr. Dagit, ay lumabas ako ng kubo at nakita ko ang ilang sasakyan na nakaparada sa malayo. May mga taong hindi ko kilala. May mga lalaking nakaputing helmet at may mga hawak na papel.
at may mga taong paikot-ikot sa paligid ng bakanting lupang katabi namin. Hindi ko agad pinansin yon at akala ko may ginagawa lamang silang survey. Ngunit habang lumilipas sa mga araw, parami ang mga taong pumupunta roon. Isang araw, Mr. Dagit, may kapitbahay akong lumapit sa akin. Mukha siya nag-aalala at hindi niya halos maipinta ang kanyang muka. At doon ko unang narinig ang balitang magpapabago sa lahat, Mr. Dagit. May malaking kumpanyang bumili raw ng malawak na lupang nakapaligid sa aming lugar. May itatayong bagong proyekto. At kasama raw sa lugar na kailangang bakantihin ang bahaging kinakakatayuan ng kubo ko. Parang tumigil ang mundo ko noon nang marinig ko yon, Mr. Dagit. Hindi ako agad nakapagsalita at hindi ako agad nakagalaw. Paulit-ulit kong iniisip kung tama pa ba ang naririnig ko. Dahil sa loob ng maraming taon, iyon na lamang ang tahanang mayroon ako. Masasabi ko, Mr. Dagit, doon na po kasi ako tumanda sa lugar na yon. Doon ko inalagaan ang asawa ko noong nabubuhay pa siya. Doon ko pinalaki ang anak ko, Mr. Dagit. Doon ko ibinuhos ang lahat ng natitira kong lakas. At ngayon, parang isang iglap lamang ay mawawala na ang lahat ng iyon. Umuwi akong mabigat ang dibdib, Mr. Dagit. Tahimik akong napaupo sa harap ng kubo. Habang nakatingin sa paligid, pinagmamasdan ang bawat kawayan, Mr. Dagit. Bawat piraso ng kahoy. Bawat sulok ng bahay. Hindi man yon maganda sa paningin ng iba, para sa akin ay napakahalaga nito. Dahil bawat bahagi ng kubong yon ay may alaala. At walang perang kayang tumbasan ang alaala na yon, Mr. Dagit. Napansin ni Bantay ang aking kalungkutan at lumapit siya sa akin. Tahimik at gaya ng dati, inilagay niya ang kanyang ulo sa aking tuhod. Mr. Dagit, sa pagkakataong yon, hindi ko na po napigilan pa ang mapaluha. Matagal ng panahon na rin ang mula nang maramdaman kong muli ang ganoong klase ng takot. Takot na mawalan at takot na maiwan. Takot na magsimula muli sa edad na halos wala ng lakas. Lumipas pa ang ilang linggo at dumating ang mga taong may dalang dokumento. Mr. Dagit, nagulat po ako dahil napakarami nila. Ipinaliwanag nila ng mga taong yon ang plano at ipinaliwanag nilang kailangan na raw lisanin ang lugar na yon. Hindi ko masyadong naintindihan ang lahat, Mr. Dagit, pero simple lamang akong tao. Ngunit isang bagay ang malinaw sa akin. Kapag natuloy yon, mawawala ang tahanan ko. Mawawala ang kubong naging saksi sa buong buhay ko, Mr. Dagit. Naging mabigat ang bawat araw at hindi na ako gaanong makatulog. Hindi na ako gaanong makakain, Mr. Dagit. Madalas ako nakaupo lamang sa harap ng bahay. Tahimik, nag-iisip at habang ginagawa ko yon, lagi kong napapansin si Bantay at hindi niya ako iniiwan. Para bang nararamdaman niya ang lahat ng aking dinadala. May mga gabing nakahiga ako ngunit gising pa rin. At tuwing sisilip ako sa pintuan, makikita ko siyang nakapuesto sa labas. Nakatingin sa dilim at parang isang sundalong nagbabantay. Parang ayaw niyang may lumapit sa aming tahanan. Isang hapon naman may kakaibang nangyari, Mr. Dagit. Habang naglalakad ako pauwi galing sa maliit na tindahan, napansin kong may mga markang pula sa ilang puno malapit sa aming lugar. May mga numero at merong tila may nakatakdang gawin. Hindi ko man naiintindihan ng buo, lalo akong kinabahan. Pakiramdam ko ay unti-unti nang lumalapit ang araw na kinatatakutan ko, Mr. Dagit. Nang gabing yon, umupo ako sa harap ng kubo. Nang araw na yon ay mahina ang hangin at tahimik ang paligid. At habang nakatingin ako sa langit, naisip ko ang asawa ko. Naalala ko, Mr. Dagit, ang mga panahon na magkasama pa kami.
Naalala ko kung paano namin itinayo ang bahay na yon, kung paano kami nagtulungan sa bawat kawayan, sa bawat pako at sa bawat piraso ng bubong. Hindi man marangya ang buhay namin noon at ang bahay namin, masaya kami. At habang bumabalik ang mga alaala, hindi ko na napigilan pa ang aking pag-iyak, Mr. Dagi. Tahimik lamang, walang nakakakita at akala ko mag-isa ako sa mga sandaling yon. Ngunit maya-maya ay naramdaman ko ang malamig na ilong ni Bantay sa aking kamay. Paglingon ko, nakatingin siya sa akin. Hindi ko may paliwanag, Mr. Dagi. Ngunit sa mga mata niyang yun, para bang may mensahe. Parang sinasabi niyang huwag akong sumuko. Parang sinasabi niyang may pag-asa pa. At iyon ang gabing lalo kong naunawaan kung gaano siya kahalaga sa buhay ko, Mr. Dagi. Hindi ko alam kung ano nangyayari sa mga susunod na araw. Hindi ko alam kung paano ko ililigtas ang aking tahanan. Hindi ko alam kung saan ako pupunta kapag nawala ito. Ngunit alam kong may isang nilalang na hindi kailanman iiwan ng aking tabi. At iyon ay si Bantay. Hindi ko rin alam na sa mga panahon na iyon para bang naghahanda na rin siya. Parang may nararamdaman siyang panganib, Mr. Dagi. Parang alam niyang may malaking pagsubok na paparating. At nang dumating na nga ang umagang yon, Mr. Dagit, ang umagang unang nasilayan namin ang napakalaking dilaw na makina sa dulo ng kalsada. Nagsisimula na ang pangyayaring yayanig sa buong bayan. At doon ay unti-unting ipinakita ni Bantay kung bakit hanggang ngayon ay hindi pa rin siya makalimutan ng mga taong nakasaksi sa kanyang ginawa, Mr. Dagi. Kahit ako ay nagulat noon sa aking nasaksihan. Habang paparating ang bulldozer noon, Mr. Dagit, ay nakaramdam na kagad ako ng kaba. Iniisip ko na baka isama nilang gibain ang aking bahay. Ang umaga na yon, Mr. Dagit, ang umagang nagdala ng takot sa akin. Umagang nagdala ng pangamba. At umagang magpapakita sa akin kung gaanong kalalim ang pagmamahal ng isang asong minsang pinunot ko lamang sa kanal. Maaga pa lamang noon, bahagya pa lamang sumisilip ang araw. Nagising ako sa malakas na ugong ng makina. Noong unay inakala kong may dumaraang na truck. Ngunit habang tumatagal ay palakas ng palakas ang bawat tunog. Parang may mabigat na bakal na gumugulong sa lupa. Agad akong bumangon noon, Mr. Dagit, at lumabas ng kubo. At doon ko nakita ang bagay na ilang linggo ko nang kinatatakutan. Sa dulo ng kalsada ay may malaking bulldozer. Kulay ito na kulay dilaw. Para bang sikat ng araw. Mabagal itong umaandar at kasunod nito ang ilang sasakyan. May mga malalaking nakasuot ng helmet. May mga tauhan at may mga taong tila may mahalagang misyon na kailangang tapusin sa araw na yon. Biglang bumigat ang dibdib ko, Mr. Dagi. Para akong nawala ng hangin sa aking sikmura. Para bang may kamay na humawak sa puso ko. Hindi ko maalis ang tingin ko sa makina, Mr. Dagi. Hindi dahil sa laki nito, kundi dahil alam kong kaya nitong burahin sa loob lamang ng ilang minuto ang bahay na binuo ko sa loob ng maraming taon. Napatingin ako sa kubo ko, Mr. Dagi. Tahimik lamang itong nakatayo. Payak, luma, ngunit para sa akin, ito ang pinakamahalagang bagay na mayroon ako. Dito nakatago ang mga alaala ng asawa ko, Mr. Dati. Dito nakaukit ang bawat paghihirap at tagumpay ng aming pamilya. Dito ako natutong bumangon sa bawat pagsubok. At ngayon, pakiramdam ko ay mawawala ang lahat sa akin. Napansin kong nakatayo pa rin si Bantay sa tabi ko, Mr. Dagi. Hindi siya tumatabol at hindi rin siya gumagalaw. Nakatitig lamang siya sa papalapit na makina. Parang sinusuri niya ito. Parang may iniisip at parang may nararamdaman.
Habang lumalapit ang mga tao, mas lalo naman akong kinabahan, Mr. Dagit. May ilang kapitbahay na rin ang lumabas ng kanilang bahay. Tahimik silang nanonood. May mga nag-uusap at may mga nagtataka. May mga naaawa. At may mga tila naghihintay lamang kung ano ang susunod na mangyayari. Hindi ko maipaliwanag ang pakiramdam ko noon, Mr. Dagit. Parang gusto kong sumigaw at parang gusto kong magmakaawa. Ngunit alam kong mahirap kalabanin ang isang bagay na mas malaki kaysa sa akin. Isa lamang po ako matandang lalaki at wala akong pera. Wala akong impluwensya. Wala akong kapangyarihan. Habang iniisip ko ang lahat ng iyon, Mr. Dagit, unti-unting huminto ang bulldozer ilang metro mula sa aming bahay. Bumaba ang mga tao, nag-usap-usap, at may mga tumuturo, may mga tumitingin sa paligid. At bawat segundo ay parang isang oras sa pakiramdam ko. Hindi ko na malayang nanginginig na pala ang kamay ko, Mr. Dagit. Napaupo ako sa isang lumang bangko sa harap ng bahay, habang tahimik na pinagmamasda ng lahat. Sa isip ko noon, baka iyon na ang huling araw na makikita ko nakatayo ang aming kubo. At habang unti-unti akong nawawala ng pag-aasa, may nangyaring kakaiba. Mr. Dagit, si Bantay. Ang tahimik na si Bantay ang asong matagal nang kasama ko. Bigla na lamang siyang tumayo at mabagal siyang naglakad palayo sa akin. Nakatingin lamang siya sa direksyon ng bulldozer. Akala ko noong una ay lalapit lamang siya at babalik agad. Ngunit hindi. Patuloy siyang naglakad at diretso. Matatag at tila walang takot. Napatingin ang ilang tao sa kanya, Mr. Dagit. May mga napangiti. May mga nagtataka. Dahil sa halip na umiwas, mas lalo siyang lumapit sa malaking makina. At nang makarating siya sa harapan nito ay tumigil siya doon mismo, sa mismong dadaanan ng bulldozer. Tahimik siyang umupo at tumitig. Walang tahol, walang pag-atake, walang aggression, nakatitig lamang siya. Parang may pinaglalaban, parang may binabantayan, parang ayaw niyang hayaang may lumapit sa bahay namin. Nagkatinginan ng ilang tao, Mr. Dagit, at meron pa ngang iba na napapatawa. May mga nagsasabing isa lamang itong aso. Ngunit hindi gumagalaw si Bantay, Mr. Dagit. Nanatili siya roon. Parang isang bantay na ayaw umalis sa kanyang pwesto. Hindi ko alam kung bakit, pero nang makita ko siya roon, bigla akong naiyak. Dahil sa unang pagkakataon sa buong buhay ko, pakiramdam ko ay may isang nilalang na handang tumayo para sa akin, kahit wala siyang anumang kapalit na hinihingi. At habang nakatingin ako kay Bantay ay bumalik sa isip ko ang araw na una ko siyang nakita. Ang araw na gutom siya, Mr. Dagit. Mahina at walang matakbuhan. Hindi ko alam noon na ang maliit na tulong na ibinigay ko sa kanya ay magiging dahilan upang magkaroon ako ng isang kaibigang higit pa sa inaasahan ko. Isang kaibigang hindi tumitingin sa estado sa buhay. Hindi tumitingin sa pera at hindi tumitingin sa itsura, kundi tumitingin lamang sa pagmamahal. Habang tumatagal, mas marami pang tao ang nagtipon. Parang unti-unting naging sentro ng atensyon si Bantay, Mr. Dagit. May mga batang nakatingin at may mga matatandang napapailing. At may mga taong tila naaantig sa nakikita nila. Dahil sa harap ng napakalaking makina, may isang aso na tahimik na nakaupo. At tila ay pinaglalaban ang bahay ng kanyang amo. Hindi ko pa alam noon na iyon na pala lamang ang simula. Dahil sa mga sumunod na oras, mas lalo pang mamamangha mga tao sa gagawin ni Bantay. At ang simpleng pag-upo niya sa harap ng bulldozer ay magiging dahilan upang mabago ang takbo ng mga pangyayari. Hanggang sa dumating ang sandali pati ang mga taong naroon ay mapapatigil.
at ang ilan ay mapapaluha. Dahil minsan kadagit ang tunay na katapatan ay hindi nasusukat sa lakas, hindi nasusukat sa laki at hindi nasusukat sa kapangyarihan. Minsan makikita mo ito sa puso ng isang nilalang na handang tumayo para sa taong minamahal niya. Nagulat ako doon, Mr. Dagit, kay Bantay dahil hindi naman siya ganoon. Ang totoo niya, Mr. Dagit, natakot ako, nalungkot at nag-alala sa kanya. Lahat ng iyon ay naghalo-halo sa dibdib ko. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa buhay ko at hindi ko alam kung ano mangyayari kay Bantay. Ang alam ko lamang may isang aso na handang manatili sa gitna ng panganib para bantayan ang tahanang pareho naming minamahal. Lumipas ang ilang minuto ngunit nanatili si Bantay sa kanyang pwesto. Habang tumatagal ay lalo siyang pinagmamasdan ng mga tao. May ilang manggagawa na sinubukang tawagin siya pero hindi siya umalis. May ilang nagpapalakpakan upang paalisin siya, Mr. Dagit. May ilang gumagawa ng paraan para lumayo siya sa daraanan ng makina. Ngunit sa bawat pagkakataon, bumabalik lamang siya sa parehong lugar, Mr. Dagit. Bumabalik siya sa harap ng bulldozer at muling uupo. Parang sinasabi niyang hindi siya aalis. Parang sinasabi niyang may bahay siyang binabantayan. At habang tumatagal napansin kong may kakaibang nangyayari sa paligid. Unti-unting nawawala mga ngiti ng mga taong nung una ay natatawa lamang. Para bang ngayon ay seryoso na sila. Hanggang sa dumating, Mr. Dagit, ang isang tao na sa tingin ko ay parang mayaman. Marami nagbulungan na siya daw ang may-ari na ngayon ng lupa na yon. At ang mga empleyado na naggagawa noon ay itinuro ang aso. Sir, hindi po kami makapagsimula mag-giba doon, may nakaharang po na aso. Ano? Anong nakaharang na aso? Pinuntahan yon ng mayamang lalaki. Tiningnan niya sa harap ng bulldozer ang aking alagang si Bantay. Akala ko no, Mr. Dagit, ay itataboy niya ang aso na yon dahil magagalit siya. Pero nagulat ako, Mr. Dagit, nang bigla niyang yakapin ito. Ito yung anak ng aso ko. Matagal ko itong hinahanap. Nung bilot pa lang to, may palatandaan ako ng galos niya sa may likod. Namatay na yung pinakamamahal kong aso. At hindi ko alam kung saan napunta yung mga anak niya dahil umuulan noon. Kaninong aso po ito? Doon ay tinuro ako ng mga tao. Maya-maya ay lumapit sa akin ang mayamang lalaki at nagpasalamat sa akin dahil sa pag-aalaga ko raw sa anak ng kanyang aso. Doon ko nalaman na mapagmahal din pala sa hayop ang taong nagpapagiba ng bahay doon sa may baryo namin. Kaya naman dahil doon, Mr. Dagit, dahil sa pagmamahal niya sa mga hayop at dahil naantig siya sa ginawa ni Bantay, hindi niya pinagaba ang aking kubo. Bagkus ay pinaraya niya na sa akin. Doon, Mr. Dagit, napaiyak na lamang ako at sobrang niyakap ko si Bantay. Alam niyo po, minsan ang mga aso, akala lang natin normal lang. Pero minsan sila makakatulong sa atin. Kaya naman mga kadagit, hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Maraming salamat po sa lahat ng nakaabot sa huling bahagi ng kwentong ito. Yun lamang po, itong muli ang Dagit TV. Nagpapaalam, peace out.